Okay, factum probandum at saka factum probans. So yung factum probandum, yun daw yung kailangan mong patunayan. Halimbawa, kailangan mong patunayan na nangupit siya. Anong ebidensya na siya ay nangupit sa'yo ng 100? Or kung nagnakaw siya, anong ebidensya na nagnakaw siya sa'yo ng 20,000? Ayan. Factum probandum, yung kailangan patunayan. Yung factum probans, okay, yung factum probans, yung CCTV. May CCTV footage na kitang-kita na siya yung kumuha ng pera. Identified siya, whether pangungupit, pilferage, or theft. Pilferage kasi maliit na amount. Yung theft is malaking amount na. So, yun. Factum probandum at saka factum probans. Factum probans yung ebidensya. Yung CCTV or may witness ka, may saksi ka na talagang hindi siya nagsisinungaling under oath na siya yung kumuha. So, papasok ko na yung technology dyan, yung CCTV. Factum, ano yan? Factum, Factum probans yan. Factum probans pala ang tawag doon sa mga CCTV footage. Diba, sa mga dokumento. Ayan, sa yung nangangaliwa o yung nagko-commit ng adultery, concubinage. Yan. Yung mga message, yung mga conversation sa messenger, factum probans pala yan. Oh. So, yan. Yan yung magandang nalalaman natin. Yung technology ngayon, yung email, yung conversation sa messenger, yung text messages or yung SMS, short messaging service, yan. Kasama na yan sa ganyan, no? So, yun yung mga na natututunan natin. Factum probandum at saka factum probans. Hindi ko alam eh. Kasi meron akong kaibigan dito na magaling sa ganyan, magaling maghanap ng ebidensya. So, in a way, naghahanap na siya ng, kung may mali, naghahanap na siya ng ebidensyang patunayan yung mali. Factum probandum. Tapos yung ebidensya mo, factum probans. So, yun yung importanteng natututunan natin ngayon. Sa criminal law yan. So, yun lang po.